Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito. Tayo muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Lunes, March 11, 2024. At ang mabuting balita ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, mga talatang 43 hanggang 54. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Doon naman, sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito, pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabi, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila anong oras siya gumaling. Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalagahang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. May isang mataas na pinuno ng pamahalaan na katatawag pansin sa talatang ito ang pagpapakumbaba ng isang pinuno ng pamahalaan sa kanyang pagdulog at pakikipag-usap kay Jesus. Gayong siya'y naman ay pinuno ng pamahalaan. Dito sa ating pagbasa, makikita natin na mayroon siyang suliranin sa kanyang anak na mayroong karamdaman at ito'y kanyang ipinakausap sa ating Panginoong Hesus. Maaring noong mga panahon na yon ay kinikilala ng mga tao na si Jesus ay walang hindi kayang pagalingin na karamdaman. Maaring isa siya sa mga nakabalita kaya't siya'y nagbaka sakali. Bagamat siya ay nasa mataas na pamantayan ng buhay, siya ay isang pinuno ng pamahalaan, ngunit alang-alang sa kanyang minamahal, siya ay lumapit sa simpleng tao, sa simpleng guro, sa simpleng propeta na kinikilala ng mga panahon na yon na makagagawa ng himala at pagpapagaling sa kanyang anak. Marami ang tao ang nakapagtanong na marahil sa kanilang buhay kung bakit kaya hindi pa natutupad ang kanilang mga hiling sa Diyos. Isa sa mga maaaring sagot ay baka hindi akma ang paraan ng pagdarasal o kaya ay paglapit, baka kulang sa paninikluhod ng puso. May katangian ang dasal ng pagtitiwala sa Diyos, ngunit iba ito sa kawalang pakundangan sa kung sino ang Diyos at kung sino ang tao na nakikiusap sa Diyos bilang anak at nilalang niya. Sana patas ang tiwala sa kababaang loob. Mapapansin natin na sa atin pong pagbasa ang lalaki ay hindi sinamahan ng ating Panginoon bagamat siya ay iniimbitahan na pumunta o puntahan siya sa kanyang tahanan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. At sa ating ng pagbasa nang siya'y umuwi, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabi sa kanyang ang kanyang anak ay inibsan na ng lagnat. At ang kanyang pagtatanong, anong oras nawalan ng lagnat o inibsan ng lagnat ang kanyang anak? At nang sabihin, ito yung oras na kung saan sinabi ni Jesus na magaling na ang kanyang anak. Kaya nga, paniniwalaan natin palagi at pagtitiwalaan na kapag sinabi ng ating Panginoon, ito'y magaganap sa ating buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.